O ito, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon tayong bagong topic na bibigyan natin ng komentaryo. Ito, si Baste. Si Baste Duterte, ang mayor ng Davao City, parang biglang lumambot. Bigla kaya tang lumambot, Baste Duterte. Dati, ang tapang-tapang mong umatake. Pero ngayon, bigla, mamaya, babasahin ko sa inyo mga kabunyog, mga kababayan, ang mga sinabi ni Baste Duterte. Parang biglang lumambot eh. Kumambyo. Nagkambyada mga kapunyog, mga kababayan. Biglang pihit eh. Bakit? Dahil no, natakot ka bang masuspende, Baste? Nung isang araw, diniscuss ko to eh. Sabi ko, yun yatang mga nangyayari dyan sa ano, halimbawa, yung mga pulis ng Davao City, nirelieve. Tinanggal muna doon sa Davao City, linipat sa regional office ng PNP. Rinelieve sila, mga 35 yun. Una, 35 kasama na yung Chief of Police ng Davao City, PNP, at saka yung mga station commanders. Nilipat. O sabi natin nung isang araw niya nang diniscuss natin yan, ay dapat pati si Baste. Kung nirelieve yung mga yan, ha? Administratively relieved yung mga yon, dapat pati si Baste isuspend rin ng DILG. Kung iniimbestigahan yung mga pulis na yon, kasama na yung chief ng Davao City at saka yung mga station commanders, pati yung mga sangkot na mga pulis ng Davao, ang nag-utos dun sa mga yon si Baste. O, di ba sabi natin, hindi lang dapat yung mga pulis na yun ang ma-relieve. Di ba? Sabi natin, dapat yung si Basti din masuspend rin. I-suspend. Tawag nun, preventive suspension. Bakit kailangan i-preventive suspension? Habang iniimbestigahan siya ng kanyang role o pananagutan doon sa nangyaring pagpatay sa Davao City, ano siya, para hindi siya maka-impluwensya sa investigasyon, isususpende muna. Ang tawag doon, preventive suspension. Eh, nangyari yan sa mayor ng Cebu, si Rama, preventively suspended. Gayon din yung governor ng Davao del Norte, si Edwin Jubahib, preventively suspended din. Ngayon, dahil nirelieve yung mga officials ng PNP doon sa Davao, at marami ang nananawagan, kasama na tayo, na dapat pati si Baste imbestigahan din, preventively i-suspend din. Parang biglang lumambot ngayon si Baste, mga kabunyong, mga kabayan. Ito yung sinabi ni Baste Duterte. Panoorin nyo. Basahin natin. Alisin muna natin ang title para makita natin yan. Ayan. Lukihan natin to. Basahin ko. Ayan mga kabunyog. Ito yung sabi ni Baste. Sabi ni Baste, may mga sentiments kami. A lot of us from Davao City na gustong makapagsabi how we feel about the current situation of the country. Yun lang naman sana. We can elaborate that if they would only allow us. If they would only heed kung ano yung masasabi namin. The aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. It's not really na may gusto kaming pabagsakin. All we are asking is to hear us out, and they don't even allow that. Sa Filipino citizen, right now, I feel oppressed sa ginagawa nila. Wow! Feel oppressed daw mga kabunyog si Baste. Ang ibig sabihin ng oppressed, inaapi. Inaapi ka ba, Baste? Feeling mo ba naaapi ka? ang ang trato ninyo sa Davao City, kaharian ninyo, tapos inaapi ka pa? Anyway, pero balik tayo sa dinidiscuss natin. Di ba? Parang nagbago ng tono si Baste, mga kabunyog. Parang reconciliatory ah. Ah, Parang nakikiusap sa administrasyon ni Marcos na wag siyang itratong kaaway. Ah, ano naman daw siya? Hindi naman daw niya hindi naman daw nila layunin na pabagsakin ang sino man. Ah, Ano daw naman? Anong sabi ni Baste? Gusto lang naman daw nilang ilabas yung kanilang mga himutok, yung kanilang mga sentimento.
Kasi marami daw silang gustong ipaabot na sentimento, yun lang naman daw. Hindi naman daw nila intensyon na babagsakin ang alinman o halimbawa ang gobyerno. Parang ano, bumait si Baste ah. May nakapagtimbre ba sa'yo, Baste, na delikado ang lagay mo? Kutyatang suspindi ito eh. Ha? Anyway, hi kay Kabunyog Orlando Barbosa. Good evening. Oh, kay LV Juya, good evening din. Ah, kay Richard Ligaspe, mm, kay Ferds E, kay Mariano Ubibi. Ayan. Kaya mga kabunyog, itong si Baste, nararamdaman din yata nito na hindi sila makaporma sa administrasyon ni Marcos eh. Bawat rally nila ng mausog, nauusog eh. Hindi matuloy-tuloy eh. Wala, ano yan eh. Kung lalaban sila ng todo, baka balikan pa sila eh. Hindi sila pinapaporma. Oh. Kaya siguro si Basti Duterte at alam niya na maraming kakampi nilang mga gobernador at mayors sinususpindi. Sinususpindi. At pabawas ng pabawas ang kanilang mga miyembro ng PDP laban. So nararamdaman siguro ni Basti yan, ano? Nararamdaman ni Basti yan. Ah, yung mga mayors, governors nilang mga kasama, wala na. Yung mga kongresista, wala na. Tapos nasususpindi pa yung mga kasamahan nila. At yung PNP sa Davao na dati kontrolado nila, hawak nila, o hindi na niya na ngayon mahawakan. Lalo na ngayon na nirelieve yung 35, yung 35 na mga pulis galing ng Davao City. Anong message ang ipinaparating noon o ang makakarating? Anong iisipin ng mga pulis ng Davao City? Huwag na tayo munang huwag tayong susunod na basta-basta sa mga sinasabi ni Baste o ng mga Duterte. Baka matulad tayo diyan sa 35 na yan. Yun ang mensaheng makakarating doon. Nararamdaman yan ni Baste na ang mga pulis ng Davao ay nakakaramdam na rin na hindi na sila pwedeng sumunod sa mga gusto ng Duterte. Nakakaramdam rin ang mga pulis, ang AFP ng Davao City o sa Davao Region na hindi sila pwedeng sumunod sa kung ano man sabihin ni Baste. Matutulad sila doon sa 35 na yon na nirelieve. At hindi pa tapos yun. Administratively relieved pa lang yun habang nag-iimbestiga. Ibig sabihin, pwede pa talagang matanggal yun sa serbisyo. Kaya siguro may nakakapagsabi kay Baste na Mayor, mukhang ang mga pulis hindi na natatakot na sa baka hindi na sumunod sa mga order mo. O nararamdaman ni Baste 'yon, nakakarating sa kanya 'yon. So malamang ito mga kabunyog, mga kababayan, nagbabago na ng tono si Baste Duterte. Mukhang takot masuspindi, mukhang nakarating sa kanya na nahihirapan yung mga nila, ah, takot na rin yung mga PNP sa Davao City na sumunod sa kanila. O, kung papalag sila ng papalag sa gobyerno, sa administrasyon ni PBBM, lalong mawawalan sila ng mga kasamahan. Yung mga senador, mga kongresista nga na dating kakampi nila, marami rin naman ang na-elect na mga PDP laban itong 2022 elections eh. Kaya lang, nang lumaban si Duterte, linalabanan na si Romualdez, linalabanan si PBBM, natakot yung mga kongresista. Kung sasama kami kay Duterte sa paglaban kay Romualdez, baka wala na kaming abuting pondo. Paunti ng paunti ang pondo namin. Yan ang nagiging problema nila Duterte. Kumbaga yung mga kakampi nila, yung mga kasama nila, unti-unti dumidistansya sa kanila. Kasi hindi gusto yung ginagawa nila na lumalaban sa administrasyon ni PBBM. Kailangan siyempre nila ng pondo, kailangan nila ng proyekto. Ay kung papalag sila kay PBBM, wala silang aabutin. Kaya bigla sa tingin ko nagkikambyada itong si Baste. Basted Basted. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Yung binasa kong statement ni Baste, medyo kumambyada. Lumambot. Lumambot si Baste. Okay. So sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Basta po tayo, lagi lang po tayong sa katotohanan. Lagi po tayong sa interes ng ating mahal na inang bayan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa.
Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.